Sa bawat tahanan, may isang lugar na tahimik. Isang lugar na dapat ay ligtas. Pero paano kung ang mismong kwartong pinapahingahan mo ay may kasama ka palang hindi mo nakikita? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maris. At ito ang kwento ng kwartong hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, sa bahay ng mga magulang ko. Isang gabi, magkatabi kaming natutulog ng pamangkin kong si Kathy sa loob ng kwarto. Tahimik ang paligid, walang kahit anong ingay, hanggang sa bigla akong nagising. Parang may sumabog na sakit sa ulo ko. At kasabay nun, naramdaman ko ang sobrang lakas na paghila sa buhok ko. Hindi basta hila, parang may galit, may puwersa, na gustong iparamdam na may ibang naroroon. Sa sobrang gulat at sakit, napabangon ako agad, at ang una kong nakita, si Kathy, mahimbing na natutulog. Sa isip ko, baka nagbibiro lang siya. Kaya sinabi ko agad, "Kathy, ano ba?" Hinampas ko siya sa balikat. Paulit-ulit, galit na galit ako. Pero pagmulat niya ng mata, takot ang una kong nakita. "Auntie, hindi ako." Hindi raw siya ang humila. Tulog na tulog daw siya. At nagising lang dahil sa paghampas ko. Doon pa lang, may nararamdaman na akong kakaiba. At hindi lang doon natapos ang lahat. May mga araw na pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa loob ng kwarto. Yung tipong kahit mag-isa ka, parang hindi ka nag-iisa. Isang gabi, sinabi ni Kathy na sa baba na lang siya matutulog. Ayaw niya raw na tumabi sa akin sa kama, kaya't hindi ko siya pinilit. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, bigla akong ginising ni Kathy. Halos nanginginig siya, umiiyak. At sabi niya, "Auntie, may nakita ako. Isang nilalang daw, sa may hagdan at sa may ilalim rin ng kama. Pula ang mga mata, nanlilisik, parang galit, parang gutom. Hindi siya makagalaw hanggang sa naglakas loob siya na bumalikwas at pumunta sa akin sa kama. Doon na ako kinilabutan dahil yung kwartong akala ko ay ligtas ay tila may gustong magparamdam. Kinabukasan noon, nagpasya kaming linisin ang buong kwarto. Bawat sulok, bawat gamit, inayos namin. Pero nang silipin namin ang ilalim ng kama, napatigil kaming lahat. May mga abo, hindi iilan, kundi sapat at marami para mapansin. Parang sinunog na papel, pero wala namang nasunog sa kwarto. Walang kandila, walang insenso, at wala kaming maalala kung saan yon nanggagaling. Nagkatinginan kami ni Kathy. Walang nagsalita, pero pareho naming nararamdaman na may mali. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang gabing muntik ko nang gawin ang bagay na hindi ko akalaing maiisip ko. Isang hating gabi, bigla akong nagising. Tahimik. Pero sa loob ng isip ko, may boses. Mahina pero malinaw siya. "Saksakin mo siya.
Napalingon ako kay Kathy. Mahimbing na natutulog sa tabi ko. Hindi ko maintindihan, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin. Tumayo ako. Dahan-dahan at akmang papalapit na sa kusina dahil gustong-gusto ko nang kumuha ng kutsilyo. Pero hindi ako agad nakalabas dahil may nakaharang na folding bed na hinihigaan ng bisita namin. Kaya hindi ako maaaring pumunta sa kusina. At dahil rin sa folding bed na yon, parang yon ang pumigil sa akin at doon ako natauhan. Parang biglang nawala yung boses at napaupo na lang ako. Nanginginig, umiiyak. Hindi ko maintindihan kung ano na ang nangyayari sa akin. Kinabukasan, sinabi ko ang lahat sa pamilya ko. Natakot sila, lalong-lalo na ang pamangkin kong si Kathy. Dahil kung hindi ako napigilan, hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Simula noon, mas lumalim pa ang pananalig ko sa Panginoon. Dahil alam ko na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. Ngayon ay meron na akong asawa. At si Kathy naman ay gayon din. Ang dating kwartong iyon ay tinutulugan na ngayon ng mama at papa ko. May mga pagkakataon pa rin daw na may nararamdaman silang kakaiba. Pero hindi na tulad ng dati. Siguro nandyan pa rin siya o kung ano man ang meron na nandoon sa kwarto namin. Naghihintay, tahimik, sa loob ng kwartong iyon. Kaya't ang masasabi ko lang sa inyo, mag-ingat. Baka sa sarili mong kwarto ay may kasama ka rin. Maraming salamat po sa pakikinig. Maris.